Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mukhang nagkakatotoo na po yung sinasabi nila na lahat ng didikit dito kay Bongbong Marcos mamalasin. Kasi nga, 'di ba, sumasadsad na yung kanyang approval tsaka trust rating. So nahihirapan silang kumuha na magiging standard bearer para sa 2028. Ngayon, yung kamalasin ni Bongbong Marcos, mukhang si Manang Claire Castro ang unang makakatikim dahil siya ay sinampahan po ng kaso ni Congressman Libiste at humihingi siya ng 110 million para sa damages. Ito yung kaso kung saan ipinakakalat daw ni ni Manang Claire Castro na nagbenta at kumita nga raw itong si Congressman Libiste doon sa kanyang prangkisa sa kanyang kumpanya. So ito, panoorin po natin kung ano yung sinasabing uh, ibinenta ni Congressman Libiste at ano yung possible na pwedeng kaharapin ni Manang Claire Castro dito sa issue na to. So ito, pero panoorin natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin natin. Yusek Claire Castro magbabayad ng 110 million. Naku po, yan po ay kumpiyansang sinabi ni Libiste sa kanyang demanda against Yusek Claire Castro. Yun. Alam nyo mga kababayan, napaka-importante po nito dahil ito ho ay pag-atake pong ng administrasyon kay Libiste. Alam nyo mga kababayan, simple lang ho kasi bumanat itong si Marcos. Sa totoo lang simple lang siya bumanat. Ginagamit niya yung mga tao niya, tulad na lang ni Yusek Claire Castro, para patahimikin yung mga taong alam nilang magpapabagsak ng kanilang kumpiyansa pagdating sa issue ng flood control project. Nako po. Gago! So ibig sabihin mga kababayan, yung kung sino man na mag-implicate kay Marcos o di kaya kay Romualdez ay talagang pababagsakin nila. At ang ginagamit nila ho ay itong mga tauhan nila na katulad ni Auntie Claire. At dahil kaya nga yung sinasabi nila na na bobo raw itong si Bongbong Marcos, hindi siya 100%. May part doon na talagang matalino itong si Bongbong Marcos. Parang nga naman hindi siya yung masisi, gumagamit siya ng ibang tao. Pero ang nakakapagtaka, bakit pumapayag itong mga ginagamit ni Bongbong Marcos, considering abogado pa yan, may pinag-aralan. Pero alam niyo yun, nagpapakabobo sila para lang ipagtanggol si Bongbong Marcos. Kaya ngayon yung kamalasan ni Bongbong Marcos, sila yung sumasalo. Yung galit ng taong bayan kay Bongbong Marcos, sila yung sumasalo. So instead na, alam niyo na maghinay-hinay lang sila para hindi masyado silang madiin, nangyayari, sila pa yung mas nadidiin kesa dito kay Bongbong Marcos. At dahil dito, napaka-importante ho mga kababayan na palagan ni Libiste ito. Yung mga kasinungalingan ni Auntie Claire ay dapat ho palagan ni Libiste. Para naman mga kababayan, hindi maging unfair. Kasi ang nangyayari, lahat ng taong tumutuligsa o nakikriticize sa ating, ewan ko, ayokong tawagin Pangulo, pero sige na nga, sa ating Pangulo, ay kanila hong ginagawa ng kung anong-anong kwento, ginagawa ng kung anong-anong istorya. Ang nakakatawa nga dito mga kababayan, tila nagpapabiktim pa itong si Auntie Claire o si Yusek Claire Castro. Tila siya pa ang biktima. Sandali, ikaw ang nagpakalat ng fake news. Ikaw ang nagsasabi na kesyo parang pinagkakitaan di umano ni Libiste yung kumpanya niya. Tapos kayo ang nag-akusa, kayo ngayon ang parabagang biktima na pinatatahimik. Naku po, katarantaduhan niya. Parang bumabaliktad yung mundo. Kung sino pa yung nasa administrasyon, sila pa yung pinatatahimik nitong mga oposisyon. Pero hindi naman nila kinoconsider na oposisyon itong si Congressman Libiste.
Pero yung ano ba yung pinakapuno-tulo kasi ng issue na to? May korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos at talamak yun. Pero parang pinagtatakpan nila instead na tulungan itong si Congressman Libiste na alamin. Diba? Yan ang ano nila yung packaging nila kay Bongbong Marcos, corruption buster. Pero bakit yung naglalahad ng korupsyon, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa korupsyon, bakit sinisiraan ngayon nito ni Manang Claire Castro? Kumbaga, ang ano niya rito, ang depensa niya rito nanggaling daw kay Boying Remulla yung impormasyon na yon. Pero ang punto naman ni Congressman Libiste, mukhang kulang itong sa research at nagpapakalat nga ng masamang implikasyon. Sinisira yung dignidad nito ni Congressman Libiste. Duhan yan. Gago! Kayo yun nag-akusa kay Libiste. Tapos gayong pumalag si Libiste, sasabihin ninyong parang, kawawa naman kami. Bakit kami pinatatahimik? Sino ba ang gusto magpatahimik sa akin? Ay nako, ano ba yun? Napipindot ko lagi yun Di ba ho? Ay nako, alam mo mga kababayan, napaka linaw ho ito na isa ho itong panggigipit sa mga nagki-criticize kay Marcos. Kaya ito nga ho panoorin natin kung bakit sabi ni Libiste, sure shot na mananalo siya at si Claire Castro ay magbabayad ng 110 million. Yun. Gago! Banat bay, sasabihin ng iba dyan. Banat bay, laki naman ng pera ng gobyerno. Ang laki-laki. Yung nga lang, sabi nga ni Governor Chavit Singson, yung aming na-interview kagabi, ang sabi niya ano daw, magkano yun? 2 plus billion naman ang budget ng PCO. So, magkano lang naman yung 110 million? Kung sakasakaling manalo sa kaso si Libiste, may punto, di ba? Barya lang. Sa dami-dami ng pera ng gobyerno, ay barya lang po yan. Pero, alam mo mga kababayan, importante dito yung dignidad Importante dito yung honor, ika nga. Yung honor ni Libiste na siya talaga ay for transparency. Alam nyo, etong si Libiste, ito'y bata pa pero makikita mo talaga sa kanya yung prinsipyo na kung saan talagang ayaw niya ng katiwalian. Kaya kung yan man ngayon ay nag-aakusa, 'di ba? Remember, hindi naman sa inaakusahan niya ang si Marcos, pero kung ngayon man meron siyang ilalabas na mga ebidensya, o sa Lunes may magkakaroon ata ng Blue Ribbon, na tama ba ako, Lunes ba? Basta magkakaroon ng pagdinig, at kung siya man ay maimbitahan at imbitahan pa ni Lacson, di natin alam, alam mo naman si Lacson, pabago-bago yun lalabas talaga yung mga ebidensya. Ngayon, sa tingin ko naman, sa tingin ko, hindi ka magsasalita, hindi ka matapang magsalita ng ganyan kung may baho ka. Di ba ho? Ako posible mo. Dito may punto yung sinasabi ni Banat Baya. Yung 110 million, barya lang yan. Kung meron talagang budget na nasa 2 billion daw yung budget ng PCO. Pero, etong si Bongbong Marcos, may karakter to na nanlalaglag. Tandaan nyo, dating may mga binibitawang hindi magandang salita rin itong si Manang Claire Castro kay Bongbong Marcos. Ngayon, yung 110 million, kapag yan tinabla ni Bongbong Marcos at nanalo si Congressman Libiste, malaking kawalan sa kanyang kabuhayan yan 110 million. Halos kalahati siguro ng kanyang kayamanan ang mawawala. So iindahin niya talaga yan. Kasi kung alimbawa yung mga gahaman sa pera doon sa PCO, hindi tulungan itong si Manang Claire Castro, hindi ilaglag ito ni Bongbong Marcos, siya lahat ang sasalong ng 110 million na yun. Kaya kailangan magdasal dito si Manang Claire Castro na may panalo niya yung kaso or wag siyang bibitawan ni Bongbong Marcos kasi yan ang kanyang ikababagsak. Posible mo namang akusahan yung iba kung wala kang baho, kung may baho kang tinatago, di ba? So sa tingin ko, malakas ang loob nito ni Libiste dahil nga po wala siyang itinatago. At sabi nga niya marami pa po siyang bala o marami siyang isisiwalat
At sa tingin ko, kaya naman niya nasasabi yan at kaya naman niya malakas na loob na nabibitawan niya mga ganyang salita ay dahil wala ho siyang tinatago. Di ba? Wala ho siyang tinatago. Panoorin natin at pakinggan natin yung interview ng ating mga kasamaan sa SMNI. Itong dalawang idol natin na si MJ at saka si Admar, di ba? Pakinggan natin ha. Ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa prangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po naman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanya ito dahil ito po ay isang publicly listed company. Ayan, nako po, ayan ha. So malinaw na malinaw yung akusasyon ni Claire Castro na para bagang pinagkakitaan pa daw yung kumpanya. At ito sinasabi nila 'di ba yun yung unang sinabi ni Ombudsman na kalaunan umatras siya. Nawaw mali siya. Kasi ibang kumpanya yung sinasabing may franchise at iba itong ibinenta niya. Ibig sabihin, kasi ang sinasabi baga, alam mo, para sa kaalaman ng iba. Eto negosyo ito. Alam nyo ba na negosyo yan? Ano ba kasi yan? Sige, eto. Explain na natin ng bahagya. Yung mga franchise, when you say franchise, like yung mga TV station, radio station, yan yung may frequency na kumukuha ka ng franchise sa house. At saka ito'y gagawing parang batas. Okay? Yung iba, alam nyo ba na totoo naman na pinagkakakitaan ng iba yung franchise? Ang gagawin nila, since sila yung nasa kapangyarihan, sila yung mga congressman o di kaya sila yung may koneksyon doon sa congressman, bibili sila ng franchise na hindi pa nag-i-exist. Ibig sabihin, parang kukuha sila ng prangkisa para doon sa isang certain frequency, tapos, pero wala naman talaga silang plano pang magtayo. Para bagang ginagawang investment. Parang bibili ng ginto, pero hindi naman niya gagamitin yung ginto, tapos patutulugin lang niya ng how many years, tapos ibebenta yung prangkisa ng mas mahal. So tumubo na siya. Alam nyo, ginagawa talaga yan, naikwento yan sa akin ng isang ng TV executive, ginagawa talaga yan ng mga ulul para kumita. Sila yung bibili ng franchise, tapos ibebenta nila ngayon sa mga negosyante. Pero may patong na. Ganon kagago yung mga yan eh. Ngayon, yung sinasabi ni Ombudsman na parang bakit siya nagbenta ng franchise without the abiso ng Congress, mali po yun. Kasi nga, hindi yun ang binenta niya, yung may prangkisa. Yan yung sinasabi ngayon ni Libiste. Na mali yung kumpanya. Ang problema, itong si Claire, ang sabi niya, sinabi ko lang naman yung ni-report ng mga media, sinabi ko lang naman yung sinabi ng ombudsman. Ang hindi nila alam, nawaw mali sila doon. Hindi naman po pala yun. So, para bagang sinabi mo na kumita yung tao na hindi naman talaga kumita kasi nga, again, it's a company na iba. So, ang dapat sisihin dito ni Manang Claire Castro, si Boying Remulla. Or pwede rin sabihin natin kasalanan din ni Manang Claire yung pagsampa ng kaso sa kanya kasi hindi siya nag-research. Naturingan siyang abogado na dapat bago siya bumuka ng bibig, kailangan meron siyang hawak na mga ebidensya through research. Ngayon, sa nangyari ngayon na nabulaga siya doon sa ikinakalat ni Boying alam niyo yun yung paghalukay ni Boying Remulla. Yun na nagsimula kasi. Si Boying Remulla, alam naman natin na si Bending Dalo yan. So naghukay yan ng baho ni Congressman Libiste. So ang ginawa ni Manang Claire, ikinalat kagad yung basurang nakuha ni Boying Remulla.
So ang dating dito kay Congressman Libiste, ang nagkakalat ng fake news, si Manang Claire Castro. Kasi ikinalat niya agad yung basura di ba? So yung unang kumuha ng basura, medyo inexempt niya kasi nga kay consideration siguro at saka siyempre sa posisyon sa gobyerno mukhang malabong makakasuhan. Pero dahil nga si Manang Claire Castro isa sa mga pinakamaingay na nagkakalat ng basura, siya yung talagang tinarget ngayon dito ni Congressman Libiste. Kaya kailangan niyang harapin yung kaso. Pakinggan natin to ha. At panoorin. Kong, linawin lang po natin kasi meron daw kayong sinabi na dahil kaibigan nyo si Ombudsman Boying, kahit na dito unang lumabas yung issue patungkol doon sa prangkisa na sinasabing may maling ginawa daw na kaibigan ng inyong ina, dahil daw po hindi kaibigan itong si Actually, yun ay partly palabiro lang dahil yung isa pang dahilan na sinabi ko kinakasuhan natin si Yusek Claire ay marami din siyang ipinakitang pattern na kanina. Mga 20 na ang mga episodes ng kanyang vlog patungkol sa akin at kung hindi po ako nagkakamali, ngayong gabi may isa pang bagong episode na po ay may libelous mga statements. O, di ba? Si Manang Claire Castro yung nagkalat ng basura. Since hindi naman si Boying yung nagkalat, yung media medyo, alam nyo, lumaylo na. Si Manang Claire Castro naka-20 content pa. So pag maliban sa trabaho niya bilang PCO, undersecretary or spokesperson ni Bongbong Marcos, nagbablog pa siya. So parang pinalalabas niya rito na ordinary citizen lang itong si Claire Castro kapag siya ay nagbablog. Pero as long as ikaw ay nasa gobyerno, hindi mo pwedeng ialis sa'yo yan na nandun yung pangalang undersecretary. Kaya medyo yung katwiran niya na pinatatahimik daw siya ni Congressman Libiste or kung sino mang puwersa yung sinasabi niya. At hindi naman sa kanya nanggaling yung source. Kumbaga siya nire-report lang daw niya. Pero the facts na sinasabi ni Congressman Libiste na naka-20 content na siya, siguro may kukonsider yun na nagkakalat nga ng fake news. Kaya siya yung nasampahan ng kaso rito. Opo, bakit po sa tingin ninyo libelous po yung kanyang quote lang niya ay itong si Ombudsman Remulla? Unang-una po, sinabi niya na sang-ayon siya sa mga sinabi. Tapos may mga dinagdagan din siya sa kanyang mga pahayag na sinulat ko po sa aming affidavit na sa tingin niya talagang dahil siya po ay isang vlogger, hindi naman lang niya trabaho na mag-report ng balita, hindi po siya newscaster. Siya po ay nagbibigay din po ng kanyang opinion at marami mga nanonood sa kanyang vlog, kaya baka yung mga nanonood naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya siya po talaga ay may hit ng 20 episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Opo, maaari ba nating pag-usapan yung issue na yun na Congressman, lalo na yung allegation po ni Ombudsman? Parang binawin na nga nila yung sinabi nila eh. Ang sinabi po kasi nila, binenta ko ang prangkisa at gumawa ako ng binenta kong kumpanya ay hindi yung itinutukoy nila na may prangkisa. At mukhang hindi lang po siya nag-research kahit na nasa Google lang po ang impormasyon tungkol sa anong kumpanya ang binenta ko. Alinaw, di ba? Hindi yung may prangkisa ang binenta niya. Sabi nga niya, hindi man lang sila nag-Google. Pare-pareho pa lang ang... Ayoko naman sabihin tanga pero... Pare-pareho silang hindi man lang nag-research at nagbintang dun sa tao. Ang Meralco mismo, sinabi din nila na binenta ko din naman din po yung kumpanya kahit hindi sa Meralco, pero hindi ko po siya binenta. At yung franchise mismo ay may mga provision din na kung after 2 years, walang operating po ang kanyang operasyon dahil hindi po siya nabigyan ng mga necessary government permits sa taong 2022. At for many of these na kumita ako sa negosyong ito. Dahil gusto ko pong mag-comply with exceeding caution sa batas, itinigil namin ang apply sa batas.
Opo, ang nababanggit nyo po na may prangkisa, itong Solar para sa Bayan Corporation. Linawin ko lang po, existing pa rin yung kanyang Operasyon mula 2022 pa, ayon sa probisyon ng prangkisa, within 2 years, ipso facto revoked o automatic repeal o amend ng mga legislative franchises na tulad nito. Kaya basis din po sa General Law ng 2022 na ang DOE ay magbigay din ng implementing rules and regulations na hindi po inilabas ng DOE para sa maraming mga dahilan na revoke na po ang prangkisang ito. pero hindi talaga ito hindi na mag-operate. Actually, ako po ay nag-invest para sa mga planta ng kumpanyang ito at napakasakit po na kahit nandoon yung mga solar panels, hindi po sila umaandar dahil hindi po ibinigay ang permit to operate ng plantang ito. Opo. And needed pa ba ng Solar para sa Bayan Corporation na mag-info sa Kamara na hindi kami nakapag-operate na since 2022? Or automatic na po yun, batay po sa batas sa prangkisa ng SPBC? Definitely po automatic kasi napakalinaw po sa batas nakalagay ipso facto revoked. Pwedeng sinabi na sana na kailangan mong i-notify ang Kongreso kahit walang sabihin lang na revoked, nakalagay ipso facto revoked. Pangalawa po, separate point yung my general law na nakalagay that this new law hereby repeals and amends all of the legislative franchises affected by this law. Opo. Kung i-google mo ang nabanggit na pag-divest po nyo po, marami na mga artikulo lumalabas dito po sa SPNEC, yung SP New Energy Corporation. Alin po ba yung nauna, sir? Ito o yung SPBC? At ano po yung connection nito sa dalawa? Nabanggit nga ng Meralco last time na opo, na separate itong dalawa na ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa prangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng Solar para sa Bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung Solar para sa Bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po naman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. So malinaw na yung pinagkalat ni Manang Claire Castro na hinukay ni Boying Remulla, taliwas doon sa nangyayari talaga. Kasi meron siyang, may parang approval ng Kongreso, meron siyang galing sa DOE, kumpleto ng papeles, yung sinasabi ni Congressman Libiste. Kaya makatwiran lang yung kanyang naging aksyon na magsampa ng kasong libel dito kay kay Manang Claire Castro. Yun nga lang, yung depensa, medyo rin kasi si Manang Claire Castro, confident naman siya na malulusutan daw niya itong ikinaso ni Congressman Libiste. Pero mukhang mas matibay yung naging yung argumento rito ni Congressman Libiste. At matibay din yung abogadong kinuha rito ni Congressman Libiste, si Atty. Topacio. Kaya medyo mukhang kailangan talaga maghanda rito ni Manang Claire Castro kasi 110 million. At baka bigla siyang sibakin ni Bongbong Marcos kapag siya nahatulang guilty rito within the span of 3 years. Sa 3 taon na mamamalagi siya bilang PCO, siyempre tatakbo yung kaso. So kung hindi halimbawa, within a year, 'di ba, maglabas na ng verdict yung korte at sabihing guilty itong si Manang Claire Castro, kailangan niyang magbayad dito kay Congressman Libiste. Ngayon, kung bibitawan siya bigla ni Bongbong Marcos, yun na po yung kamalasan na sinasabi natin na ang unang nakatikim si Manang Claire Castro. So, be ready na lang po Manang Claire Castro
Sana hindi ka bitawan ni Bongbong Marcos kasi sabi nga ni ni Attorney Trixie ewan ko kung si Attorney Trixie nagsulat nun pero sa page niya mukhang appendix ng mga halan daw yung talagang ang mawawalan ng latay kaya be ready. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.